maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. Ayon sa third quarter survey ng Kantar Media, number 1 sa Metro at Mega Manila, ang inyong DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Napapansin mo ba na yung hininga mo ay nagkakaamoy na? O nasabihan ka ng iba na may amoy nga? O hindi na lang ikaw, katrabaho mo, kaopisina mo, o kaibigan mo, pagtabi sa'yo naamoy mo, kakaiba ang kanyang hininga? Baka naman mahilig siyang magkape. At kung ano-anong kape na lang dyan ang iniinom niya, ha? Hindi porke ito ay nadidinig niya sa social media, it means healthy yan. Alam po ninyo, ang pagkakaroon ng halitosis o ito yung amoy sa ating hininga ay hindi lamang problema sa ating ngipin, hindi lamang problema sa ating lalamunan. Nakita ng pag-aaral ng mga doktor na malaking bahagi nito ay dahil doon sa tinatawag na GERD or GERD. Ang ibig sabihin nito ay gastroesophageal reflux disease. Ito ba yung mga taong nangangasim ang kanilang sikmura, nagkakaroon ng gastritis dahil sa kanilang mga kinakain?
Sample na lang yung mga kape nga na masyadong acidic. Isama na ron ang cola drinks. Idagdag pa natin ang pagmimiss ng ating mga pagkain sa tamang oras. Para maiwasan ito, hanapin nyo lamang po yung bang mga non-acidic drinks. At dito pumapasok yung ating produkto na nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. At alam nyo ba na sa merkado ay may kape na non-acidic? Ang paborito ng marami ay ang ating MX3 Coffee Mix. Ito ay sugar-free, hindi magpapataas ng inyong presyon, ganun na rin ang asukal sa inyong katawan. At of course, hindi magiging dahilan ng palpitation. I-try po ninyo, ang kaping ito ay nagtataglay ng alpha, beta at gamma nutrients. Kaya, kape pa more, pero dapat hindi nakakapagpa-GERD at bad breath. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan. Sa Pride! May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride. ACS. Kasama ang buong puwer. Walang patid na balita, walang tigil na impormasyon at tuloy-tuloy na reports. Kasama ang buong puwersa ng DZRH sa buong Pilipinas. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat ng malalaking balita, maiinit at viral. Hagip ng pinakamalawak na newscast sa buong Pilipinas. Rapido Hataw Balita. Rapido Hataw Balita. Kasama sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Rapido Hataw Balita. Mga malalaking balita, hahataw na! Isang magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay December 12, 2025. Welcome sa ating programang Rapido Hataw Balita. Minus Lakay Ray Sibayan at Lakay Romel Fuertes. Humahabol sila kay Ray Sibayan. Pansamantala niyo po makakasama sa programa. Ito po si Sister L. Elaine Apid. Sa ulo ng ating mga balita, Pangulong Bongbong Marcos sinilip ang implementasyon ng Oplan kontra baha sa Bacolod City. National Bureau of Investigation humiling na ng red notice sa Interpol laban kay dating Congressman Zaldico. PAGCOR Chief iginiit na walang conflict of interest sa construction firm na pag-aari ng kanyang anak. Mahabang diskusyon sa BICAM sa national budget, inaasahan ayon kay Senate President Tito Soto. Pilitang pagpapasayaw sa Christmas party, pwedeng ireklamo ayon po yan sa Department of Labor and Employment. Mga kawani ng ICI, susweldo na bago magpasko. Samantala sa ating mga motorista, rollback sa presyo ng produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Dalawang notorious hold-upper na ng biktima ng matandang hapon sa NAIA Terminal 3, arestado. At mahigit 1.1 million pesos na halaga ng shabu na samsam, suspect arestado sa Bataan. Yan ang ulo ng mga balita. At sa ating detalye, humiling na ang National Bureau of Investigation
ng red notice sa Interpol laban kay dating Congressman Saldico. Ito ang kinumpirma sa DZRH News ni NBI spokesperson Palmer Malyare na idinaan nila ang request sa Philippine Center on Transnational Crime noong November 23. Oras umanong aprubahan ang red notice, saka ito ipapadala sa lahat ng member country para ipaalam na may arrest warrant siko na inisyo ng local court. Sabi pa ni Malyari, nasa bansa na kung saan siya natagpuan na maaresto lalo't walang visa doon ang warrant mula sa Pilipinas. Pero dahil kanselado na ang pasaporte ni Ko, maaari na umano itong arestuhin by virtue of their immigration laws. Iginiit naman ng CEO at chairman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na si Alejandro Tenco na wala siyang kinalaman sa operasyon ng Nation Star Development Corporation. Paliwanag ni Tenco sa DZRH taong 2015 nang malipat sa kanya ang pamamahala rito, pero noong ma-appoint siya bilang chairman ng PAGCOR noong 2022 ay nakapag-divest na siya noong ng 100%. Sabi pa ni Tenco, wala na siyang anumang uri ng impluwensya sa naturang kumpanya para makakuha ito ng mga proyekto sa pamahalaan. Lumalabas kasi sa isang report na nakakuha umano ang Nation Star nang aabot sa higit 7 billion pesos na halaga ng kontrata mula pa noong 2022, kabilang na ang 5 billion pesos na halaga ng proyekto sa Davao City. Binigyang diin ni Tenco na matagal na sa industriya ang Nation Star at may maayos na track record, dahilan para makakuha sila ng mga proyekto sa private sector at sa pamahalaan. Inaasahang mas titindi pa ang traffic sa mga lansangan sa Metro Manila sa susunod na linggo. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes na inaasahan ng pika sa susunod na linggo dahil bukod sa payday ay naglalabasan na rin ang mga bonus. Aniya, nasa 5% hanggang 10% ang inaasahang pagtaas sa susunod na linggo. Samantala, naitala naman ng MMDA ang record-breaking na dumadaang sasakyan sa EDSA ngayong taon na umabot na sa 430,000 noong Lunes. Matatanggap na ng mga tauhan ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang sweldo bago magpasko. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Husaka, na-download na ang 39 million pesos mula sa 41 million pesos na pondo ng komisyon para ngayong taon. Nakatuon aniya ngayon ang Independent Commission sa administrative work para mapasweldo ang kanilang mga staff na naka-voluntary basis lang. Sinabi ni Husaka na muling hihiling ang ICI ng pondo para sa susunod na taon, pero hindi na nagbigay ng detalye kung magkano. Una nang sinabi ng Executive Director na hindi tumatanggap ng salary ang chairman at wala o dalawang commissioner ng komisyon per dime at allowance lang ang kanilang nakukuha. 10 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon, inaasahan ni Senate President Tito Soto na posibleng tumagal ng 2 hanggang 3 araw ang diskusyon ng Bicameral Conference Committee o BICAM sa 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Gayunman, sabi ni Soto, tututok lang sila sa disagreeing provision ng bersyon ng Senado at Kamara. Muling binigyang diin ng Senate President na hindi papayagan ng may maipasok na probisyon bilang individual amendment na hindi napag-usapan sa Kamara at Senado para hindi na umano matulad sa naging kontrobersya sa nagdaang 2025 national budget. Tiniyak naman ni Soto na mapapanood ng live ng mga Pilipino ang mga proceedings sa 2026 national budget. Samantala, good news sa mga motorista. Matapos ang sunod-sunod na linggong pagtaas, namumuro naman pong bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, kay Assistant Director Rodela Romero, humigit kumulang 30 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina, habang posible namang hindi hihigit o bababa sa 60 centavos ang bawas presyo sa diesel, habang 65 centavos sa kada litro ng kerosene.
Kabilang sa nakaapekto ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. 2% na pagbaba ng presyuhan matapos maibalik ng Iraq ang produksyon sa oil fields nito. Sa Lunes, malalaman ng pinal ng oil price adjustment na karaniwan pong ipinatutupad tuwing Martes. Samantala, puntahan na natin ang ating mga reporters. Makibalita tayo sa Malacanang. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sinilip ang implementasyon ng Oplan kontra baha dyan sa Bacolod City. Report mula sa Malacanang, RH14. Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Personal niyang tiningnan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isinasagawang paglilinis at paghuhukay ng mga ilog at kanal sa Bacolod City. Partikular na pinuntahan ng Pangulo ang clearing at cleaning operations sa Mamburok Creek. Bahagi pa rin ito ng Oplan kontra baha na inisyatiba ng pamahalaan para mapalakas ang paghahanda sa kalamidad. Inilunsad ang programa ng Department of Public Works and Highways, Department of Environment and Natural Resources, Department of Human Settlements and Urban Development, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, at Bureau of Fire Protection, katuwang ang pribadong sektor. Sa Bacolod City, saklaw ng operasyon ang higit 30,000 cubic meters ng drainage system at 9 na ilog at kanal. Ayon kay Pangulong Marcos, sinaya ng mga eksperto na mababawasan ang baha ng 50 hanggang 60% kapag nalinis at nahukay ang lahat ng mga ilog at creek. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH14, Ms. Leth Narciso. Puntahan natin ang latest sa Senado reenacted budget sa susunod na taon. Pinawi naman yan ni Senator Win Gatchalian. RH28, Raymond Adpahas. Laki Raymond. Elaine, pinawi ni Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance ang pangamba na magkakaroon ng reenacted budget para sa 2026. Ito matapos maurong ng isang araw ang Bicameral Conference Committee o BICAM para sa 6.7 trillion pesos na 2026 national budget. Ngayong araw ang dapat ay BICAM sa PICC, ngunit ipinagpalitan bukas. Laki Raymond. Balikan natin ang linya nila kay Raymond Adpahas. Re-establish lang natin yung kanyang signal. Babalikan natin ang Senado. Puntahan muna natin ang Kamara. Libreng sakay sa MRT at LRT para sa LGBTQIA+ community. Sa December 22 na po yan dapat daw tiyakin na walang magiging diskriminasyon. Sino nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Elaine, dapat maayos at makatao ang implementasyon ng libreng sakay sa MRT at LRT sa December 22 para sa mga LGBTQIA+ community. Ito ang panawagan ni Representative Percy Sandanya na Akbayan Party List sa Department of Transportation. Ang kay Sandanya, magandang hakbang ang libreng sakay, pero malaking hamon ang pag-screen ng mga pasahero na kabilang sa LGBTQIA+ community. Katwiran ni Sandanya, ang kanilang sexual preference ay walang opisyal na ID, uniforme at pagkakakilanlan. Dapat maging sensitibo sa pagtukoy dahil mahalaga ang respeto sa kanilang sexual preference. Apela ni Sandanya, responsibilidad ng DOTR na MRT at LRT management na walang discrimination at aberya sa programa. Dahil dito, sinabi ni Sandanya na papanahon na para ipasa ang SOGI Bill o Sexual Orientation and Gender Identity Expression Equality Bill. Ito ay proteksyon sa mga kabilang sa naturang community laban sa discrimination sa edukasyon, trabaho at public service at pagsusulong ng pantay na karapatan. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH12, Manang Milky. Samantala, balikan natin ang report nila kay Raymond mula sa Senado. Laki Raymond. Elaine, pinawi ni Senador Sherwin Gatchalian bilang chairman ng Senate Committee on Finance ang pangamba na magkakaroon ng reenacted budget para sa 2026. Ito matapos maurong ng isang araw ang Bicameral Conference Committee o BICAM para sa 6.7 trillion pesos na 2036 budget. Ngayong araw ang dapat ay BICAM sa PICC, ngunit ipinagpaliban bukas alinsunod sa kanya ng technical staff at Kamara.
Sabi ni Gatchalian, kung sakaling hindi matapos ang BICAM hanggang linggo, ay maaari pa nila itong tapusin sa araw ng Lunes. May sapat pang panahon para sa target na December 2022 na target sa ratification dahil may halos isang linggo pa sila para sa printing ng kopya ng national budget. Una nito inihayag ni Senate President Vicente Tito Soto III na ang enrolled bill ng 2026 General Appropriations Bill ang kanilang raratifikan at hindi lamang ang summary ng 2026 budget. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH28, Raymond Advance. Ang Philippine National Police, mayroon pong kahon-kahon, 15 kahon ng flood control documents ang dinala dyan sa ICI. Samantalang si dating Commissioner Babes Singson, noong Nobyembre pa daw po nagsumiti ng irrevocable resignation. Report, RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Sister El, 15 kahon ng mga dokumento kaugnay ng flood control anomaly ang panibago na dinala ng PNP dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure sa lungsod ng Taguig. Ito na yung ika-4 na batch ng mga posibleng ebidensya na tinurn over ng kapulisan mula sa kanilang field validation. Kabilang dito yung mga dokumento ng Alpha and Omega General Contractor Corporation, St. Gerard Construction at Silverwoods Construction Corporation. Una nang sinabi ni ICI, Executive Director Atty. Brian Osaka, na kabilang sa mga laman nito ay bid document. Samantala, kinumpirma naman ni Commissioner Babe Singson na November 14 pa siya nagsumite ng irrevocable resignation. Nang tanungin kung may mairerekomenda siyang kapalit, sinabi ni Singson na wala naman daw siyang karapatan o anumang otoridad. Epektibo yung kanyang pagbibitiw sa December 15 ngayong taon, yung huling araw ng pagsasagawa ng hearing o ng pagdinig ng Independent Commission. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH15, Giselle Ricafort. Samantala, ang embahada naman ng Japan inanunsyo o ipinasilip na po ang kanilang napiling commemorative logo para sa 2026 Philippines-Japan Friendship Year. At yun pong ika-70 years na anniversary ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Detalye balita mo, RH4, Miss Karen Oyong, Miss Kay. Yes, Elaine, magiging makulay na at maaksyon ang 2026 para sa Pilipinas at Japan dahil ito nga for the first time ay merong disenyo, napiling disenyo na ang Embahada ng Japan sa Pilipinas para sa commemorative logo sa selebrasyon ng 2026 Philippines-Japan Friendship Year. Kasabay ng paggunitan ng 70th anniversary ng normalization of diplomatic relations. Ayon sa embahada sa ilalim ng temang Weaving the Future Together, Peace, Prosperity, Possibilities, napili ang disenyo ni Ginoong Edmond Fuerte ng Baguio City. Inihalin tulad ng embahada ng Japan ang logo sa dalawang lubid. Isa rito ay hango sa Shimenawa ropes ng Japan bilang inspirasyon, habang isang lubid ay hango sa disenyo ng Filipino Abaca o Manila Hemp. Sa naturang disenyo, makikita ang pag-ugnay ng dalawang lubid na sumisimbolo sa 2026 Friendship Year at pinapakita ang mayabong at matibay na pagkakaibigan sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Makikita rin sa disenyo mga kulay na nasa watawat ng dalawang bansa, mga elemento ng araw na nasa Japanese flag at ang tatlong bituin at sinag ng araw na hango naman sa watawat ng Pilipinas. Ibinahagi naman ng embahada na mag-uuwi ng premyo ang designer ng napiling logo. Si Ginoong Fuerte ay makatanggap ng isang round-trip business class flight ticket galing Pilipinas patungong dito sa Maynila, patungong Japan sa Haneda Airport, courtesy of Japan Airlines o JAL. Ang napiling logo design ay magsisilbing official symbol ng 2026 Philippines-Japan Friendship Year at gagamitin sa lahat ng commemorative events sa kabuuan ng 2026 Friendship Year. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH4, Miss Karen Oyong. Samantala, dalawang notorious na holdupper na nang biktima ng matandang Hapon dyan sa NAIA Terminal 3. Arestado. Grabe naman itong mga kababayan natin. Parang medyo nakakaya itong mga to, no? Alamin nga natin ang report RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin. Elena,
robbery extortion ng airport police ang dalawang lalaki na naaresto na ng biktima sa isang 66 anyos na Japanese national. Inakaw ng gabi, bandang alas 9 ng gabi na magpati sa Heritage Hotel sa Pasay ang Hapones na biktima na nakilalang si Yamato Yukihisa matapos na dumating mula sa Japan. Di umano kinontrata ng nagpanggap na transport operator na si Edwin Gundaran, 42 anyos, tubong Marikaban, Pasay, at 29 anyos na si Leo Floyd Mendoza ang Hapones para isakay sa kanilang sasakyan na Toyota Innova na may plakang RF861B. Ayon kay Lieutenant Gesto Cusin ng NAIA Terminal 3 Police, target ng grupo ng mga hold-upper ang matatandang isinasakay sa at nagpapanggap na otorisadong transport vehicle sa airport. Nang sumakay ng hapon, ilang oras muna itong inikot sa Pasay area at saka binabasa ang grupo sa avenue matapos kuhain ang cash na aabot sa 6,000 piso at ilang pang mga gamit ito. Tayo nagkasanang entrapment operation ang grupo ng airport police. Ito sa dalawa pang nakalalaya pang kasamahan itong dalawang hold-upper na naaresto kanina sa NAIA. Ayon kay Lieutenant Rocusin, hepe ng NAIA Terminal 3 Police, nakatakdang arestuhin ang dalawa ng oras ngayong araw matapos kang makontak ng dalawang suspect. Itong kaninang dalawang kasabot na ma-entrap sa bahagi ng NAIA Terminal 3. Yan ang DZRH News, RH6 Kerwin Batal from DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH6 Sherwin Alfaro. Samantala, isang PhilAm na doktor involved na pera dito, 1 milyong piso at dyan po yan sa Parañaque City na aresto. RH27, Noche Kakas, Noche. Elaine, arestado ang isang PhilAm at isang babaeng kasama overall pagkakasangkot sa isang panloko ng isang milyon na piso sa isang gusali sa Kapandala Boulevard, Barangay Tambo, lungsod ng Parañaque. Kinilala ang naarestong PhilAm doktor na si alias Mi, 46 anyos, presidente ng Basasap Hills sa lungsod ng Quezon at ang na si alias Inky. Konting pihit na, Noche. Medyo malabo. Wala kami maintindihan, Noche. Yes. Babalikan ka namin, Noche. Puntahan mo natin ang lungsod ng Maynila mula dyan sa Parañaque. Manila City Council naglabas ng pondo para sa 896 na mga barangay. Magkano ang pondo na inilabas ng Manila LGU? RH29, Boy Gonzales. Boy. Sister El, inaprubahan na ng Konseho ng Maynila ang pagpapalabas ng pondo para sa 106 na barangay upang matugunan ang operasyon at mga obligasyon ng lokal. Pinangunahan ni Vice Mayor si Atensa ang sesyon kahapon at iginis ang mahalaga ang agarang pamibigay ng pondo sa kabila ng limitadong pondo ng lungsod. Ayon sa resolution, 8% ng pondo ay para sa operasyon at capital outlay. 10% para sa sangguniang kabataan at 5% para sa disaster risk reduction. Sinabi ng Nikosiala Erica Baton na malaking tulong ito sa mga barangay at kabataan ngayong Disyembre. Pinuri rin ang ilang konsehal kabilang sina Juliana Yanyan Ibay, Lou Veloso at Luisa Maria Quintostan ang desisyon sa pagtugon sa mga naiwa pang obligasyon at positibong epekto ng resolusyon sa komunidad. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Ating alamin ng balikan natin ang report mula kay Noche Gagas, isang PhilAm na doktor arestado sa munoy panluloko na 1 milyong piso sa Parañaque. Go ahead, Noche. Lakay Rey, arestado ang isang PhilAm doktor at isang babaeng kasama nito dahil sa umano'y pagkakasangkot sa isang insidente ng panluloko na 1 milyong piso sa isang gusali sa Macapagal Boulevard, Barangay Tambo, lungsod ng Parañaque. Kinilala ang naaresto ng PhilAm doktor na si alias Mix, 36 anyos, presidente ng Batasan Hills sa lungsod Quezon at isang babaeng si alias Inky, 51 anyos.
Kasunod naman ito ng reklamo ng isang negosyanteng si Christopher Aguilar. Lumabas sa inisyal na investigasyon na nakipagkita ang nagrereklamo sa mga suspect sa loob ng isang silid sa isang gusali para sa isang transaksyon ng palitan ng pera na nagkakahalaga ng ₱1 milyong kapalit ng $100,000. Ibinigay ng nagreklamo ang pera na may nakasulat na pagkilala mula sa mga sospek, ngunit hindi umano na ibigay ang ipinangakong $100,000. Hindi rin umano ibalik ng mga sospek ang pera. Dito na humingi ng saklolo ang negosyante kasama ang isang witness, kaya naaresto ang mga sospek na ngayon ay maharap sa stop case. Arts 27, Notikakas DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Thank you, Bay Noche Kaka. Samantala, ating alamin ang report mula kay Edwin Duque. Higit daw po sa 500 estudyante makikinabang sa Ahon Blue Card ng Malabon LGU bilang tulong sa kanilang pag-aaral. Go ahead sa iyo report, Edwin Duque. Langay Ray doon sa second batch ngayong araw may may kabuuan ng 524 estudyante wala grade 1 bilang eskwela service project ay maaari nang i-claim ang kanilang 1,000 educational assistant simula December 15. Alas 8 ito ng umaga hanggang magtatapos ito ng January 15 ng hapon na. Ay kay Mercedes Sandoval, ang tulong na ito ay handog na napabalang lungsod ng Malabon upang makatulong naman doon sa mga gastusin ng kanilang mga anak sa paaralan tulad ng sahod o school supply, pamasahe at iba pang pangangailangan sa kanilang pag-aaral. Ang mga listahan niya ng mga estudyante kabilang sa sikan na bat ng Malabon Ahon Blue Card Eskwela Civic Project. Dati umano ay pangpamilya lang yung may mga ahon na Blue Card, pero ngayon kabilang na ang mga estudyante. Aris 23, Edwin Duque, nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Edwin. Rapido, 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 hataw, balita. Rapido, hataw, balita. Sa ating pong mga balita, abangan po ninyo sa susunod pong hataw ng rapido ho ng mga balita. Higit sa ₱1 milyong halaga daw po ng shabu na samsam, suspect na aresto sa Bataan. 19.5 kilo namang karne ng manok na hindi naligtas kainin, abay kinumpis ka ho ng Katarman LGU. Public consultation naman sa usapin ng districting bill sa Maguindanao del Sur, pinangunahan ng gobernador doon. Samantala, top 3 most wanted persons sa municipal level sa may Santa Barbara, Pangasinan na aresto. Mayor po ng Iloilo, tikom ang bibig sa kaso ng DSWD laban sa 12 opisyal ng barangay, 2 empleyado ng City Hall na sangkot sa pangungupit ng ayuda. Samantala, San Juanico Bridge, abay binuksan na raw po sa 1 toneladang load limit. Inspeksyon pinanguna mismo ni Pangulong BBM. Rapido, 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 hataw, balita. Pilipinas, ang oras, alas 12:30. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3, dito ako. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya, wow, White Rose, White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calak Berry Blooms. Amoy Calak, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen.
Para sa akin, sigurado ko sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga
balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang pagseserbisyo. Pong Biyernes, ngayon po ay 12-12. December 12, 2025. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Ratchada Probinsya RH. Rapido Hatang Balita RH. Higit daw po sa 1 milyong pisong halaga ng shabu. Nasamsam yung pong suspect na aresto sa Bataan. Report mula kay Danny Cumilang. Danny! Nasa kote ng Station Drug Enforcement Unit ng Balanga City Police Office ang isang high-value target na kinilala sa alias Niel sa ikinasang drug by bus operation pasado 1:00 na madaling araw nitong Disyembre 12, 2025 sa Barangay Tuyo, Balanga City, Bataan. Na-recover mula sa suspect ang humigit kumulang 165 gramo ng hininalang shabu na nagkakalaga ito ng 1,122,000 pesos. Isang belt bag na may drug paraphernalia at mark money na binubuo ng isang tunay na 15 peking tig 1,000 piso. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Balanga City PNP ang suspect at naharap ito sa mga kasong paglabag sa Section 5, 11 at 12 ng Republic Act 9165. Samantalang pinuri naman ni Provincial Director Colonel Martin Salvadora ang operatiba at binigyan din na ang pagkakasabat ng higit 1 milyong halaga ng droga ay malaking hakbang sa pagliligtas sa kabataan at pagpuksa sa high-value individual drug pusher sa Bataan. Dani ko bilang RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Danny. Samantala naman, 19 na kilo daw po ng karne ng manok na hindi na raw ligtas kainin abay kinumpiska ng Katarman LGU. Report mula kay Jane Bantayan. Jane. Kinumpiska ng National Meat Inspection Service Team ang aabot sa 19.5 kilos na karne ng manok sa Katarman Public Market. Sa muling pagsasagawa ng inspeksyon, napatunayan na hindi na maaaring ibenta pa itong mga manok dahil hindi na ito ligtas kainin. Tinuturing itong illegal meat sales. Sa nalunsad na joint enforcement activity ng sa Katarman Public Market ng nasabing team ay kinumpiska ang nasabing karne ng mga manok na itinuturing mishandled chicken. Bago ang confiscation, nauna ng kinumpiska ng team nito lang linggo ang mga karne naman ng kalabaw nang mapatunayan na hindi na rin ito ligtas kainin. Ang mga nakumpiska ay inilibing. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Jane. Samantala, public consultation daw po sa usapin ng districting bill sa Maguindanao del Sur. Abay, ito raw po'y isinagawa. Pinanguna mismo ng kanilang gobernador. Report mula kay RH19, June Di Makutak. June. Lakay Ray, isang dumating upang mapakita ng suporta at pakikisa mga municipal mayors, vice mayors, sangguniang bayan members, barangay officials at iba pang stakeholders sa mga bayang sakop ng probinsya ng Maguindanao del Sur para sa public consultation sa usaping districting bills na isa sa mga top priorities ng BTA Parliament na may taguyod para sa napipintong first barn parliamentary election sa March 2026. Sa panguna ni Provincial Governor Dato Ali Mittimbang at Vice Governor
Siyam nando, narinig ang iba't ibang message of support mula sa mga dumalong local officials kaugnay na Parliament Bills number 407, 403, 411, 408, 415 at 416. Sa naturang konsultasyon, nabiyang linaw ang mga issue sa magitan ng mga resource speakers. Samantala, sa pahayag naman mula kay bagong talagang BTA Deputy Floor Leader Attorney Nagib Sinarimbo, hangad ng Parliament na may pasa ang redistricting bills bago matapos ang taong kasalukuyan. Ang mga issues and concern na tinalakay sa public consultations ay tatalakayin din naman sa joint meeting ng Committee on Local Government at ng Committee on Rules. Sa katalakayin sa pangkalahatang talakayan sa plenaryo, ang mga concern issues bilang batayan o bilang boses ng publiko. Nililinaw rin ni Deputy Floor Leader Attorney Sinarimbo sa public statement niya na kahit na may pasa ng BTA Parliament ang districting bill, kailangan magkaisa ng panukala ang Kongreso at ng Senado sa schedule ng First Bangsamoro Parliamentary Elections na siya namang batayan upang makapaglathala ng calendar of activities ang COMELEC. At sa sandaling kung hindi naman magkasundo ang mababa at mataas na kapulungan sa issue ng redistricting bills, tatalakayin ito sa ipapatawag ng Bicameral Conference Committee. Mula sa Central Mindanao, Bangsamoro Region, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, June Dimakutak. Samantala, Top 3 most wanted person sa municipal level sa may Santa Barbara, Pangasinan, abay na aresto. Ibalito mo nga yan, RH38, Freddy Fardo. Freddy. Nasa kustudiya nga ng Santa Barbara Police Station ang kanilang top 3 most wanted person municipal level na 45 anyos na lalaki may asawa na residente ng poblasyon is Santa Barbara matapos itong maaresto ng pinagsanib na puwersa ng Santa Barbara PNP at Calasiao Police. Batay sa ulat ni Santa Barbara Chief of Police Lieutenant Colonel Michael Latuin, naaresto ang suspek sa kanyang pinagtataguan sa Barangay Ambunao, Calasiao sa bisya ng 2 warrant of arrest na pinalabas ng Regional Trial Court Dagupan City sa kasong illegal na droga na may piyansang 40,000 pesos at illegal possession, manufacture, acquisition of firearms, ammunition or explosive na may piyansang 200,000 piso. Nananatili ang suspek ngayon sa likod ng lihas na bakal ng Santa Barbara Police dahil sa kabiguan pa nitong makapaglagak ng nasabing halaga. Mula sa Action Radio Pangasinan, nito si Freddy Fajardo, RH38, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Freddy Fajardo. Samantala naman, yun daw pong mayor ng Iloilo, abay tikom daw po ang kanyang bibig sa kaso po ng DSWD laban sa 12 opisyal ng barangay at 2 tauhan daw po ng City Hall ng Iloilo nasangkot daw po sa pangungupit ng ayuda. Report mula kay Jocelyn Make mula sa Action Radio Iloilo. Jocelyn. Tumanggi munang magbigay ng pahayag si Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu sa pagsasampa ng DSWD ng kaso laban sa 12 barangay officials sa lungsod at 2 empleyado ng Iloilo City Hall na inireklamong nagtapya sa ayuda ng mga benepisaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ayon sa alkalde, hindi pa niya nakikita ang dokumento matapos nag-file ng kaso ang DSWD sa Office of the Ombudsman. Hihintayin na lang muna ni Mayor Treñas Chu ang mga dokumento bago magbigay ng reaksyon sa issue. Una nang sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na naging practice na umano ng mga barangay officials ang pagtapyas ng ayuda simula pa noong pandemic pero ngayon lang may nanindigan at nagreklamo na benepisyaryo. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jocelyn Make. Samantala naman, yun daw pong San Juanico Bridge, abay binuksan na raw po sa mga sakyang may bigat na 1 tonelada lang. Ayan na, hindi na raw dapat lumagpas pa doon. Ito daw po ay pinanguna mismo in-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ating alamin detalye sa report mula kay RH32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Official dang binuksan para sa mga sasakyan nilalampas sa 15 metric tons ang San Juanico Bridge, Tacloban. Mismo sinaksihan ito ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas kaninang alas 9 ng umaga. Tinanggal ng 3 tons load limit matapos ang retrofitting na sinagawa sa loob ng 6 na buwan at sabay na sinagawa ang load limit restriction.
Nagsagawang Pangulo ng windshield at close inspection kung saan dumalo din sa briefing ng DPWH. Target naman ng DPWH may balik ang 33 metric tons na load capacity ng tulay para makadaan ang malalaking mga cargo trucks at mga bus. Binisita din ni Pangulo Marcos ang State-run Maritime Training Institution sa Barangay Cabalawan, Tacloban City para maisulong at paigtingin pang training sa mga seafarers. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Jimmy Angay-Angay. Metro Manila ngayon. Sa ating pong Metro Manila ngayon, ating alamin ang update mula kay Kyle Bulyas. Kyle. Lakay Ray, abiso sa ating mga motorista, asahan na ang pagbagal ng daloy ng trapiko sa bahagi ng Quezon Avenue malapit sa Elliptical Road sa Quezon City. Ito'y dahil pansamantalang isasara ang innermost lane ng kalsada upang bigyang daan ng gagawing dry run para sa gagawing directional island sa kanto ng Elliptical Road at Quezon Avenue. Simula na ito ngayong araw at matatapos naman sa December 16. Kaya naman inaabisuhan ng mga maapektuhang motorista na planuhing maigi ang kanilang magiging biyahe upang hindi sila maabala. Sa iba pang balita, sugatan naman ang isang 33 anyos na lalaking driver ng isang e-trike matapos makabanggaan ng isang truck. Nangyari ang aksidente sa bahagi ng Mel Lopez Boulevard sa lungsod ng Maynila. Agad naman nilapatan ng paunang lunas ng biktima ng mga kinatawa ng Manila DRRM office at isinugod sa malapit na ospital. Para naman sa ating ulat panahon, kasalukuyang may nakataas na thunderstorm advisory sa Metro Manila. Kaya naman asahan na ang katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan na may kasama mga pagkidlat at malalakas na hangin sa ilang bahagi ng Metro Manila, gayon din sa bahagi ng Quezon Province, Rizal, ilang bahagi ng Bulacan, Laguna at Batangas. Ayon sa Pag-asa, posible itong tumagal ng hanggang 2 oras at makaapekto sa mga karating na syudad at lalawigan. Liban dito, wala pa rin tayong binabatayang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Yan ang latest sa Metro Manila ngayon. Ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bulyas sa iyong Metro Manila ngayon. Rapido, hataw, balita. And speaking of Metro Manila, abay, syempre, kaliwat kanan po ngayon ng traffic, ano ha? Ating alamin ang update mula sa monitoring po ng MMDA Metro Base. Nasa ating pong linya, si Mark Ramos. Mark, magandang hapon sa inyo dyan sa MMDA Metro Base. Magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig ng inyong programa. Narito po ang mga uling kaganapan sa daloy ng lansangan ng Metro Manila. Simulan ko sa may southbound ng EDSA Monumento Circle papunta ng ADESUS. Makakaranas na tayo ng mabagal na daloy ng mga sasakyan at luluwag yan dito sa may papuntang Biglang Awa hanggang sa may papuntang Cloverleaf ng Balintawak. At maluwag pa tayo hanggang dito sa may Old Samson Road. Makakaranas na tayo ng kabigatan dito na sa may Kaingin papuntang Muñoz Market. Dugtong yan hanggang dito sa may Bansalangin at luluwag yan dito sa may West Avenue at magbabagal na lang ulit dito na sa may Benitez papuntang Service Road ng Quezon Avenue. Sa may Quezon Avenue naman, mabigat na ang daloy ng mga sasakyan. Dugtong na yan hanggang dito sa may Timog Avenue at mabagal na rin yung papuntang Kamuning at medyo mahaba na yan hanggang dito na sa may Aurora Boulevard. Dumudugtong na rin tayo hanggang dito sa may Pitwason hanggang Bonifaciano Avenue at mabagal din yung papuntang Annapolis hanggang Connecticut. At may pagbabagal na rin tayo mararanasan papunta dito sa may Ortigas Flyover at dumudugtong na yan hanggang dito sa may Shaw Boulevard. Luluwag lang yan ng Bagya papuntang Boni, ngunit sa may Boni papuntang Guadalupe, mabigat na ang daloy ng traffic papunta rin ng Buendia. At luluwag yan dito sa may papuntang Ayala. Ngunit sa may Ayala papuntang Magallanes, may kabigatan na tayo mararanasan at luluwag na yan sa may Magallanes Flyover, pababa dito sa may Evangelista. Ngunit sa may Evangelista, mabigat na ang daloy ng mga sasakyan papunta dito sa may Cabrera, dumudugtong na yan hanggang dito sa may Pasay Top. After ng Pasay Top, maluwag na tayo dito sa may Park Avenue, papuntang FB Harrison, at magbabagal na lang sa intersection ng Roas EDSA, ganoon na rin sa intersection ng Macapagal EDSA.
At sa may papuntang Mall of Asia naman, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan. Babagal lamang yan ng Bagya dito na sa may approaching ng Circle. Sa may northbound naman ng EDSA, ganun din, mabagal din yung intersection ng Makapagal at dumudugtong na yan hanggang dito sa may Roas EDSA. Mabagal na rin yung papuntang FB Harrison at mabigat na ang daloy ng traffic hanggang dito sa may Pasay Top. Luluwag yan dito sa may tramo papuntang Apelo Cruz hanggang Clemente Jose. Maluwag pa tayo hanggang dito sa may Ortigas ay sa may Magallanes Flyover. Ngunit sa may Magallanes Flyover, pagbaba natin, makakaranas na tayo ng pagbibigat na daloy ng mga sasakyan papunta dito sa may Arnaiz Avenue. Dugtong na yan hanggang dito sa may McKinley Road hanggang Buendia. At luluwag yan ng Bagya dito na sa may Kalayaan papuntang Estrella at magbabagal na ulit dito sa may Orense papuntang Guadalupe. Dumudugtong na tayo hanggang dito sa may Pioneer hanggang Shaw Boulevard. Hanggang Mega Mall, dugtong ang mabigat na daloy ng mga sasakyan at luluwag yan dito sa may Guadix Drive papunta ng Ortigas. Sa may Ortigas naman, may pagbabagal na tayo mararanasan papuntang White Plains at dugtong na yan hanggang dito sa may Camp Aguinaldo hanggang dito sa may Boni Serrano Avenue. At mabagal na rin yung papuntang Pituason hanggang Aurora Boulevard. Sa may Aurora Boulevard naman, papunta ng New York Avenue hanggang Erming Garcia, maluwag pa ang daloy ng mga sasakyan. Babagal yan dito sa may Service Road, yung papuntang Camyas Road. At maluwag naman tayo dito sa may papuntang Quezon Avenue. Makakaranas tayo ng kabagalan dito na sa may tapat ng Soler, papuntang Trinoma hanggang North EDSA. At yung luluwag na yan dito na sa may corridor, papuntang Roosevelt. Ngunit sa may Roosevelt papuntang Oliveros, dugtong na mabigat na daloy ng traffic hanggang dito sa may Cloverleaf ng Balintawak. After niya na maluwag na tayo hanggang General Tino at wala na tayo nakikitang pagbabagal hanggang dito sa may papuntang Monumento Circle. Yan lamang po mga uling kaganapan mula dito sa MMDA Metro Base. Mark Ramos po nag-ulat. Thank you, Mark Ramos, live from MMDA Metro Base. Rapido, hataw, balita. Hoy, meron daw hong good news next week sa mga motorista. Ano po? Abay, baka raw magkaroon ng pagtaas. Hindi good news pagtaas. Rollback. Rollback ho sa presyo ng petrolyo. Next week. Sa anunsyo mismo ng tagapagsalita ng oil companies, ang DOE, humigit kumulang daw po sa 30 sentimos ang i-rollback sa bawat litro ng gasolina. Samantalang hindi naman higit o bababa sa 60 centavos per liter ang maaring kabawasan sa presyo po ng diesel. At maging ang presyo naman ng kerosene daw po ay maaring mabawasan ng 65 centavos per liter. Yan. Pwede bang dagdagan naman kahit paanong rollback, ano ha? Rapido, hataw, balita. Hoy, salamat po sa mga tumutok po sa ating balitaan sa Rapido Hataw Balita. Ngayon pong habang ito mga kaibigan, and thank God it's Friday. 12-12 ho ngayon. 12-12. Wow, ang ganda ng kombinasyon, ano ha? Kayo mga mahilig dyan sa 12-12. Pwede pa hanggang mamayang hating gabi. Salamat, Miss Elaine Apit. Maraming salamat sa buong pesa ng DZRH News Team. Inyo pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan sa ngalan po ni partner, Lakay Romel Fertes. Uy, saka nga pala, congratulations kina Jerry B. at Mabel A. Ha? Sa kanilang pag-iisang dibdib. Yun. May best wishes sa inyong dalawa, no ha? Inyo pong lingkod mga kaibigan, si Ray Sibayan, para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 5 minutes bago sumapit ang alas 3. RH number 1. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming.